UTI, uric acid o diabetes. Ilan lamang ito sa mga karamdamang madalas iniinda ng karamihan. Mga kondisyon sa kalusugan na nararanasan mo nang hindi mo inaasahan. Bunga ng labis na pagkonsumo ng ilang pagkain o di kaya naman ay maling routine o pamamaraan at lifestyle. At kapag meron ka na nga ng mga karamdamang tulad nito, ang una mong tatakbuhan ay ang mga butika upang bumili ng gamot at upang ito ay agad malunasan. Subalit alam mo ba na mayroon palang isang klase ng puno o halaman na madalas nga ay iniiwasan ng marami ay maaari palang sagot at lunas sa iyong kalagayan. Hello, what's up? Your best here. Pamilyar ka rin ba sa puno o sa halamang tinatawag na lipang kalabaw o alingatong? Dahil iyan ang nakamamanghang herbal tree na ating pag-uusapan. Kung ikaw ay tubong probinsya o lumaki sa mga liblib na lugar, sigurado ako na pamilyar ka nga sa punong ito ng lipang kalabaw. Dahil isa ang punong ito sa pinakadelikadong puno na dapat mong iwasan sa kagubatan. Ang pagdampi lamang ng dahon nito sa iyong balat ay magdudulot na nga ng kati na maaaring tumagal ng hanggang 2 araw. Kaya nga kadalasan ay agad nila itong pinuputol upang hindi na nga makaperwisyo at makabiktima ng sinuman. Subalit, papaano kung sabihin ko sa iyo na ang halamang ito o ang punong ito nga na iyong dapat iwasan dahil sa labis itong makati ay ang halaman din palang sagot at lunas sa mga karamdaman, ang puno ng alingatong. Ang herbal na punong ito ay madali lamang gamitin. Kumuha ka lamang ng 1/4 na kilo ng ugat ng alingatong, hugasan ito ng mabuti at saka hiwain ng pino. Pagkatapos nito ay pakuluan ito gamit ang 1 litrong tubig sa loob ng 20 hanggang 20 minuto. Pagkatapos palamigin, ay pwede mo na nga itong inumin 3 beses sa isang araw o habang wala pang ang laman ang iyong tiyan o bago kumain. Subalit saan-saan nga ba mabisa ang ugat na ito o ang tsaa buhat sa ugat ng alingatong? Ayon sa pag-aaral, napakahusay ng ugat ng alingatong para sa mga nagdadialysis, para sa bato, UTI, high blood pressure, pang-detoxify, diabetes, sa lumalaking prostate gland ng mga kalalakihan, para sa uric acid, insomnia, at para sa mga may rayuma at arthritis. Mabisa rin ito para sa may mga gout, pananakit ng balakang, gallstone, para sa umiihi na mayroong kasamang nana, dysmenorrhea, myoma at almoranas. Hindi ba't napakahusay ng halamang ito o ang puno ng alingatong? Isang iniilagang puno, ngunit marami palang pakinabang. Ikaw, pamilyar ka rin ba sa punong ito? Dahon ng tuba-tuba, isa palang mainam na pampaswerte at pangtaboy ng mga masamang elemento. Nakakita ka na ba ng punong ito? Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay mamangha sa napakarami palang kagamitan ng halamang puno na ito. Saan mo nga ba ito pwedeng gamitin? At paano ito magagamit bilang pampaswerte sa iyong buhay at pantaboy ng mga kamalasan? Mayroon ka na bang nakitang puno ng tuba-tuba sa inyong lugar? Ano naman ang tawag nito sa inyo? Ito ang halamang Jatropha curcas. Isang uri ng namumulaklak na halaman sa pamilya nga ng mga Euphorbiaceae na karaniwang tumutubo sa mga tropikal na bansa o mga rehiyon gaya ng Amerika, Mexico, India at maging dito sa atin sa Pilipinas. Madalas nga hindi natin pinapansin ang punong ito o ang halamang ito sapagkat pinaniniwalaang ito ay nakalason. Ang tuba-tuba ay madalas ginagawang bakod sa mga bukid at palayan. O kaya naman
ay sa paligid ng ating mga bahay sa probinsya. Pinuputol ang puno at binabaliwala lamang, at pawang ang mga batang musmus lamang ang nagtitiyagang ito ay paglaruan at ginagawa nga nilang palobo ang mga dagta ng dahon ng punong ito. Subalit hindi natin batid na napakarami pala ng maaaring kagamitan ng tuba-tubang ito. Ang tuba-tuba ay mainam na lunas sa mga mayroong disenterya, diarrhea, pangtapal sa mga sugat, pantanggal ng pimples, pangalis ng mga kuto sa ulo, pampababa ng high blood pressure, at ang katas nito ay pinaniniwalaan ngang nagtataglay ng mga anti-cancer properties. Ang Jatropha curcas rin, ang mga buto nito ay mainam na pinagmumulan pala ng diesel na tinatawag ngang biodiesel plant. Sa bansang India at Nepal nga, ang buto ng tuba-tuba ay ginagamit nila bilang alternatibo na gamit ng mga planta ng kuryente. Napakadaling magpatubo ng katawan ng halamang ito. Putulin lamang, itusok sa mamasa-masang lupa ay agad itong mabubuhay. Subalit totoo nga bang nakalalason ang tuba-tuba? Ang bawat bahagi ng halamang ito ay totoong nakalalason, lalo na nga ang mga bunga at buto nito na mayroong mas mataas na content ng ricin. Kung makakain ka nito, ikaw ay maaaring magsuka, magkaroon ng diarrhea at sumakit ang tiyan. Subalit maliban sa mga gamit nito na ating nabanggit, ito rin ay isang mainam na pampaswerte at mainam na nag-aalis at nagtataboy ng mga bad spirits. Ito rin ay madalas na gamit ng mga paring voodoo sa pagpapalayas ng mga masamang elemento at sumpa, lalo na sa mga yumao. Bago ang paglilibing ay naglalagay sila ng ilang piraso ng dahon ng tuba-tuba sa ulunan ng bangkay. Gayon din ay pinaliligo nila ang pinakuluang dahon nito upang alisin daw ang lahat ng mga kamalasan na nasa bangkay bago siya tuluyang ilagay sa himlayan. Subalit kung ikaw naman ang gagamit, ay maaari mo nga itong gamiting panghuling banlaw sa iyong paliligo upang maitaboy ang mga bad energy, kamalasan at mga elemento sa iyong katawan at magdala nga ito sa iyo ng swerte sa araw-araw. Hindi mo ito kailangan gawin parati kung kinakailangan lamang. Kung sa palagay mo ay nababalot ka na ng labis na kamalasan, bakit hindi mo ito subukan, di ba? Wala rin namang mawawala. At lagi pa rin nating tandaan na ang lahat ng ito ay pawang gabay lamang. Nasa sa atin pa rin ang ikakaasenso ng ating buhay. Magtiwala lamang at manalig sa may kapal. Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Dito na sa Best TV, tayo ay matuto, utak mapuno ng bagong kaalaman. Dito na sa Best TV, tayo ay lumibot, lihim na mundo ay ating matuklasan. Dito yan sa Best TV, dito yan sa Best TV, dito yan sa Best TV. Sapagkat lamang ang laki may alam, dito yan sa Best TV. Tara bes, sabay-sabay tayo na matuto, pagkat dito sa mundo lamang ang siyang marunong. Ating utak sa linan ng panibagong dunong, mga bagay na